Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ. It's Tuesday morning here in Houston, Texas. Thank you, Father God. It's June 10, 2025. Praise the Lord Jesus Christ. Sa panibagong umaga na naman na kami ay makapagpupuri sa inyo, Panginoong Jesus. Makapagsilbi sa inyo, Diyos. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Maraming salamat po. At kami ay nagising. O hallelujah. Upang ikaw ay aming muling sambahin, muling pagsilbihan. Aming Hari, aming Diyos, Lord of Lords. Oh, hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Jesus Christ. Thank you, Jesus, sa iyong kabutihan. Thank you, Jesus. Hallelujah. God is good all the time. And all the time, God is good. Thank you, Jesus, sa iyong kabutihan, Lord. We love you, Lord Jesus. Salamat po sa panibagong umaga. Salamat po. Hallelujah. God is good all the time. And all the time, God is good. Hallelujah. Jesus, King of Kings, and Lord of Lords. Thank you. Thank you for your faithfulness. Thank you. Thank you, Jesus. Hallelujah. We will praise your name. We glorify your name, Jesus. Sambahin natin ang ating Panginoong Kristo sa bawat araw na tayo ay nagising, sapagkat ito ay panibagong umaga na naman na tayo isang malaking pribilehiyo na tayo ay makapaglingkod sa ating Panginoong Kristo, makapagbigay oras para sa Kanya, mga kapatid Jesus. Oras upang siya ay sambahin, upang siya ay pasalamatan, upang siya ay itaas at ibahagi sa sanlibutan, na siya lamang ang Diyos na buhay, na siya lamang ang daan tungo sa langit, tungo sa Diyos Ama, at wala nang iba. Hallelujah. Ngayon ay Martes. This morning, everyone. Jesus loves us. Ang batayan ng ating pananampalataya kay Panginoong Kristo. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. Hallelujah. So, 1:3:16, gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos Ama na binigay niya ang kaisa-isa niyang anak na si Panginoong Kristo, na kung sino man ang maniniwala sa Kanya ay hindi mamamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hallelujah. Yan, mga kapatid Jesus. Happy moments, praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. And every moment, thank God. Oh, hallelujah. Ayan. So,
Kahit anong sitwasyon sa buhay, magpasalamat tayo sa ating Panginoong Jesucristo sapagkat siya ang nakakaalam ng lahat. So magpuri tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Yes. Welcome dito sa ating live. Ang aking buhok ay ayusin ko muna. Kumusta kayo dyan? Nandito na ba ang lahat? Para tayo makapag-umpisa na sa ating pagpupuri sa ating Panginoong Jesucristo at hindi tayo malate para sa Kanya, mga kating Jesus. Ngayon ay Tangerine. Okay. So, welcome Facebook viewers, joiners, viewers, and YouTube viewers. Ngayon ay June 10, 2025, Martes ng umaga dito sa Houston, Texas. Hallelujah! So tayo ay magpuri sa ating Panginoong Jesus. Ready na ba kayo? Magpuri tayo, mga kating Jesus. Pagising sa umaga, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord. Thank you. Nang tanggapin ko si Jesus aking Diyos, nabago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay pati aking upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama. Kay ganda ng buhay na nasa Kanya, purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking upang purihin siya. Woo! Hallelujah, Father God, in the name of Jesus. Nataas po namin kayo, Panginoon. Ikaw lamang po ang narapat
at walang iba. Oh, hallelujah. Thank you, Lord Jesus, sa iyong kabutihan. Thank you, Father God, for you are with us. Hallelujah. Maraming salamat po sa kalakasan ng aming pangangatawan. Maraming salamat po sa iyong pag-iingat sa amin. Maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong paggabay sa bawat araw. Kami po ay nakaraos sa araw ng Lunes. Ngayon ay Martes. Ang aking mga kapatiran dyan sa Pilipinas ay Martes ng gabi. Maraming salamat po sa inyong pag-iingat sa amin at nakarating kami dito sa iyong live. Salamat po sa lahat ng iyong provision. Maraming salamat sa iyong bilyonis na mga anghel na nag-iingat sa amin 24/7 maging sa aming mga pamilya. Oh, hallelujah, Father. In the name of Jesus, thank you sa iyong kabutihan. Thank you that you never leave us nor forsake us. Oh, hallelujah. Praise the Lord Jesus Christ. Yes, Father God, thank you po. At kami po ay nagpapakumbaba sa tulong ng iyong kaawaan. Hinihingi namin ang iyong kapatawaran sa noon pong aming nagawang kasalanan, maging sa aming mga isipan, sa aming mga puso, sa aming mga bibig, mga salita, aming mga kinikilos. Patawarin mo kami, Panginoong Hesus, sapagkat ikaw lamang ang Diyos na karapat-dapat at walang iba. Oh, hallelujah. Gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong harapan. At dinideklara din namin ang pagpapatawad sa mga taong nagkasala sa amin, nanloko sa amin, nanlait sa amin, gumagawa ng mga kwentong walang katotohanan. Father, forgive them, for they do not know what they're doing. Ano man po ang kanilang ginawa, Lord, katagpuin mo po sila at hayaan mo ang iyong kapatawaran, ang kanilang mararanasan, Panginoon Jesus. Oh, hallelujah. We praise you, we adore you, Father, in the name of Jesus and by the blood of Jesus. Oh, hallelujah. Yes, Lord. Dinideklara namin ang iyong banal na Espiritu na siyang aming maging gabay. We welcome the Holy Spirit in our midst. Let's welcome the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivated my soul, and every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivated my soul, and every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Hallelujah, Father God. Sinasama ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Mangusap po kayo, Banal na Espiritu. Itago mo ang iyong lingkod sa krus ni Panginoong Kristo, upang hindi ako makikita, kundi ang makikita ang iyong kabutihan, ang iyong kagalingan,
ang iyong kapangyarihan na walang maikukumpara. Walang hangganan iyong pagmamahal. Hallelujah. Dinideklara namin ang life na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus, at bigyan mo po kami ng maayos na internet connection, strong connection, upang mairaos po namin ang Bible study mo sa araw na itong Panginoon, na maintindihan namin ang mensaheng nais mong iparating ng Banal na Espiritu. Lahat ng ito ay aming hinihiling, pinasasalamatan sa pangalan ni Jesucristo at ng Banal na Espiritu. Lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos. Amen! Hallelujah! Thank you, Jesus, sa kanyang kabutihan. At tayo ay nandito naman. So, mainit na ngayon, mga kapatid Jesus. Mainit. Kaya nga, ang ating damit ay, na lang muna tayo ng medyo light lang na mga damit para hindi tayo mainitan, no? At tayo ay makahinga. Okay, Doki. So, kumusta ang inyong mga umaga? Shout out sa inyong lahat dyan. Welcome dito sa ating live. At nasa na ang inyong mga Biblia? So, bumili kayo ng Biblia, mga kapatid Jesus. Dapat ay mayroon kayong Biblia. Kasi yon ang ating investment. Kung gusto nyo mabigyan ng Biblia, magsabi kayo doon kay Sharon at nang siganan ay mapasama kayo sa budget. So siya, ibigay mo sa akin siya kung sino yung may perfect attendance dito siya sa ano ba yan dito sa ating Bible study, mga early birds, perfect attendance sa buwan ng May para mapadalhan sila Sharon ng mga love gifts. So 5,000 man yung Sharon. I-divide natin yan kung ilan ang mayroong perfect early bird attendance hanggang sa katapusan. Okay, so dito tayo nung nakaraang araw, noong Lunes kahapon ay tinuruan tayo ng Banal na Espiritu tungkol sa tayo bilang mga mananampalataya kay Kristo na dahil sa ating pananampalataya sa Kanya, ay tayo ang pinili. Pinili tayo para ang aking buhok ay kumahangin. Pinili tayo para hindi tayo mahatulan, mga katindisa. So praise God, at isa tayo sa mga pinili, no, ng ating Panginoong Jesucristo. Isa ka sa pinili ng ating Panginoong Jesucristo. Sa makatuwid, huwag mong sayangin yung na yun, mga katindisas, yung mga pagkakataon na yun. Okay, so ito pala dito na tayo sa huling party ng Word of God o ng 2 Thessalonica. So ngayon ay 6:10:25. Okay, dito tayo. Ipanalangin ninyo kami. Yan ay nasa 2 Thessalonica chapter 3 verses 1 to tapusin na natin 1 to 18. Okay, nasa na ang inyong mga Biblia at basahin na natin ang Word of God. Ayan. At ngayon, mga kapatid, ipinalangin nyo kami para lumaganap ng mabilis ang salita ng Panginoon at malugod na tatanggapin sa iba pang mga lugar katulad ng pagtanggap ninyo. Ipinalangin nyo rin na mailigtas kami sa mga masasama at makasala ng tao dahil hindi lahat ng tao ay naniniwala sa itinuturo namin. Pero tapat ang Panginoon, bibigyan niya kayo ng lakas at iingatan laban sa diablo. Dahil sa Panginoon, nagtitiwala kaming ginagawa niyo at patuloy na gagawin ang mga ibinili namin. Gabayanawa kayo ng Panginoon para makita sa inyo ang pag-ibig ng Diyos at katatagan ni Kristo. Amen. Tungkol sa katamaran. Mga kapatid, dito tayo sa 4, sa 6. Mga kapatid,
Sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, inuutos namin sa inyo na layuan nyo na ang sinumang kapatid na tamad at hindi sumusunod sa mga ipinangaral namin sa inyo. Ala, sino yung mga tamad dyan at hindi sumusunod sa ipinangaral, no? Ni Pablo sa pamamagitan ng banal na espiritu, lalayuan. Layuan natin yung mga yun. Kasi masamang impluwensya yun, mga kapatid. Sapagkat alam naman ninyo na dapat nyo kaming tularan dahil hindi kami naging tamad noong nariyan pa kami. Hindi kami tumatanggap ng pagkain mula sa inyo nang hindi namin binayaran. Sa halip, nagtrabaho kami araw at gabi para hindi kami maging pabigat kanino man sa inyo. Ginawa namin ito hindi dahil wala kaming karapatang tumanggap ng tulong galing sa inyo, kundi para bigyan kayo ng halimbawa para sundin ninyo. Nang kasama nyo na kami, sinabi namin sa inyo na huwag pakainin ang sinumang ayaw magtrabaho. O hasi? Huwag pakainin ang sinumang ayaw magtrabaho. Tingnan ninyo dyan ang Pilipinas. Ang daming mga naghihintay lang na magtanggap ng ayuda sa gobyerno. Huwag pakainin ang hindi nagtatrabaho. O, nasa Biblia yan, ha, mga ka-Team Jesus. 11. Binabanggit namin ito dahil nabalitaan namin na ang ilan sa inyo ay tamad, ayaw magtrabaho at walang ginagawa kundi makialam sa buhay ng iba. Ayan! Ang mga chismusa, walang ibang ginagawa kundi magchismis at maghintay sa ayuda ng gobyerno. Kaya sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, mahigpit naming inuutusan ang mga taong ito na maghanap buhay at huwag makialam sa buhay ng iba. At sa inyo naman, mga kapatid, huwag kayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Kung mayroon mang ayaw sumunod sa mga sinabi namin sa sulat na ito, tandaan nyo kung sino siya at iwasan para mapahiya siya. Ngunit huwag nyo siyang ituring na kaaway, kundi paalalahanan siya bilang kapatid. Paalam at bendisyon. Dito tayo sa 16. Naway ang Panginoon na pinagmumulan ng kapayapaan ang siya ring magbigay sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng pagkakataon. Maging anuman ang kalagayan ninyo at patnubayan nawa kayong lahat ng Panginoon. Akong si Pablo ang mismong sumusulat ng pagbating ito. Binabati ko kayong lahat, ganito ang ginagamit kong paraan sa lahat ng sulat ko para malaman nyo na ako nga ang sumulat. Pagpapalain nawa kayong lahat ng ating Panginoong Hesukristo. Holy Spirit, maraming salamat po sa mga salita. Tulungan mo kami na maintindihan namin ang mensaheng nais mong iparating ngayong araw na ito. Buksan mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso upang maintindihan namin. At ito po ay aming mai-apply sa aming mga buhay sa araw-araw na patuloy naming nilalakaran ang aming pananampalataya kay Panginoong Kristo. In Jesus' name, Amen. Okidoki. So, pag-usapan natin itong mga nasa salita ng Diyos. Ipanalangin ninyo kami. So, ang prayer ni Pablo, mga ka-Team Jesus, kagaya ng sa amin, ay ipanalangin nyo rin kami. So, yung tayong lahat, pinapanalangin natin ang bawat isa na tayo ay gamitin ng ating Panginoong Hesukristo nang sa ganoon ay mas mapalagana pa ang kanyang salita, no? Mas maraming maniniwala sa salita, sa magandang balita. At ipanalangin din sila sa mga na maiwasan nila, na maproteksyonan sila sa mga taong may masamang plano sa mga buhay nila, sapagkat hindi lahat ay tumatanggap sa salita ng Diyos. So may iba na mapapasukan ng masamang espiritu at sila ay papatayin.
So, ganun din ang dapat nating isaisip, mga ka-Team Jesus, na ipagdasal natin ang bawat isa. Ipagdasal natin yung, ipagdasal nyo kami rito, ipagdasal natin yung mga moderators natin, yung mga facilitators natin, yung mga host natin, yung mga kapwa, mga kasamahan natin sa body of Christ, na tayo ay magkaroon ng lakas ng loob, boldness na maibahagi ang salita ng Diyos sa kahit na sino as the Holy Spirit leads. Kasi yun nga ang purpose kung bakit tayo ay buhay pa. Kung bakit tayo ay nagising pa. Dahil may purpose pa, may dahilan ang ating Panginoong Jesucristo upang sa ganoon ay siya, ang Diyos Ama, ang mapurihan at si Panginoong Jesucristo ang makilala sa sanlibutan. So mayroon tayong purpose, mga ka-Team Jesus, no? Sabi dito, na bibigyan, pero tapat ang Panginoon, bibigyan niya kayo ng lakas at iingatan laban sa diablo. Dahil sa Panginoon, magtitiwala kaming ginagawa nyo at patuloy na gagawin ang mga ibinili namin. Gabayan nawa kayo ng Panginoon para makita sa inyo ang pag-ibig ng Diyos at ang katatagan ni Kristo. So, kahit may iba na pag nagbabahagi tayo sa salita ng Diyos, may iba na ayaw makinig, no? Ay ipanalangin natin na gabayan tayo ng Panginoon, na ingatan tayo doon sa mga taong yan, na walang ibang iniisip kundi ang siraan tayo, kundi ang gawan tayo ng kwento na hindi naman totoo. Pero kahit na itong mga taong ito ay gumagawa ng kwento sa atin dahil tayo ay mga tagasunod ni Kristo, tayo ay kanilang binoboli, no? Tinutudya na ganito tayo, ganyan tayo. Patuloy pa rin tayo na magbabahagi sa salita ng Diyos. Patuloy pa rin na sa pamamagitan ng ating mga buhay ay maranasan nila, maintindihan nila na mayroong Diyos na nagmamahal sa kanila. So, huwag natin silang bibitawan, kagaya ng pagdarasal natin sa ating mga kapatid, sa ating mga magulang. Oh, hallelujah. To God be the glory. Yun yung may mga pagkakataon na akala ng, kagaya halimbawa ng nangyari sa akin sa Joy Home Health Care, nung ako'y pumasok doon. At alam nila yung ang qualification ko sa Pilipinas, ganito, ganyan. So, yung aming administrator ay sa akala niya ay parang threat ako sa kanya na papalitan ko siya, no, ng kanyang posisyon. Kaya inis siya sa akin, galit siya sa akin. Wala naman akong ginawang masama. Gusto ko lang tumulong, ganito, ganyan. So, ang ginawa ko ay pinag-igihan ko yung trabaho ko na ganito, ganyan. Hindi ko siya pinapansin. At yun nga, overcome evil with good. At sinusuportahan ko siya, sinasabi ko sa kanya, Ma'am, hindi po ako, I am not a threat to you. Wala akong plano na palitan ka. I stay wherever, whenever you want sa company. Andito lang po ako para magtrabaho kung ano man po ang maitulong ko sa company. Pero do not make me as your enemy because I'm not. I'm here to serve the Lord. I'm here to support, no? Andito ako, dito ako nilagay ng Panginoong Hesus sa makatuwid, dito po ako. Kaya nirerespeto ko siya, sinusunod ko siya, ganito, ganyan, yes po, ganyan. At to God be the glory, ay unti-unti siyang nagbabago, mga ka-Team Jesus. Ngayon sa kasalukuyan ay nagsasabi na siya, mga ka-Team Jesus, ng praise the Lord. Thank you, Lord Jesus. Oh, see? Praise the Lord. To God be the glory. Nagsasabi na siya ng the Lord willing, God willing. Kasi yun ang nakikita niya sa aking buhay. Hindi ko siya pinapatulan sa kanyang mga ginagawa sa akin. Kundi pinagdadasal ko siya, pinagdadasal namin ni Tito Brian na baguhin siya ng Panginoon. So, hindi rin madali yan, mga ka-Team Jesus, kung ang iyong mga office mates na ganyan halimbawa ay parang natitreaten sila sa inyo na
papalitan natin, baka palitan siya ng dahil sa ganyan. No, hindi madali yon. Subalit kung ikaw ay may Kristo, at kasama mo ang banal na Espiritu araw-araw na sinasabi mo, Holy Spirit, gamitin mo ako sa buhay ng aking mga office mates na ito, nang sa ganun ay makita nila na ako ay may Kristo sa puso ko. Hallelujah, to God be the glory. So nakikita niya na hindi ako threat sa kanya at I'm here to support her. Na kung halimbawa, sorry to disturbo, pero maaga, pwede bang maaga ka sa opisina? Kasi, yes po, go ahead. Kasi may lalakarin sila ng asawa niya. May doctor's appointment siya kasi retired na siya. Dito sa Amerika, mga ka-Team Jesus, kahit retired ka na, retirement dito, kung gusto mo ng full retirement, ay 67 years old, na kung saan makuha mo yung tinatawag nilang yung pension mo, ganyan, no? Dito sa Amerika. Pero, pwede ka pa rin magtrabaho, mga ka-Team Jesus, kahit na edad mo ay 80 years old. Kung kaya mo, magtrabaho ka pa. So, yung aming administrator, I think, 74 years old na siya. Pero malakas pa siya, mga ka-Team Jesus. Kaya ayokong ma-stress siya kasi iniisip ko naman na God willing, time will come pagdating ng di natin alam ang ating mga buhay, no? Kung hindi pa tayo kukunin ng ating Panginoong Jesucristo at hindi pa magra-rapture, ay darating tayo sa mga edad na yan. So, ang iniisip ko ay ginagawa ko na maging mabuting empleyado o mabuting tao, lalo na sa mga may edad. Sapagkat darating din ang panahon na ako rin ay magkakaedad. At kung ano man ang aking itinatanim na kabutihan, yun din ang aking aanihin. Hallelujah. So, to God be the glory. So, ganun no, mga ka-Team Jesus. So, ang ginagawa na lang niya sa opisina ay, Bita, i-attach mo itong, opo, Bita, tawagan mo itong, puro na lang yan utos, mga ka-Team Jesus. Ang aming administrator, hindi na yan siya ang gumagawa. Kasi nga, ayaw naming ma-stress siya, no? So, opo, ginawa ko na po, ayan na po, thank you, relax na siya doon sa opisina. Sa pag minsan sinasabi niya, antok na ako, sige po, umuwi ka na. Magpahinga ka na, ako na po bahala dito sa opisina. To God be the glory. Maayos naman ang opisina, thank you Jesus, kahit ako'y nag-iisa. Okay lang, magpuri ako sa Diyos habang nagtatrabaho. Kumakanta ako, hallelujah, nag-worship ako sa Diyos. Makakaraos naman tayo. Ganon yun, mga ka-Team Jesus. Hindi natin inihihiwalay ang ating pananampalataya sa kahit saan tayo pumupunta. Sapagkat alam natin na tayo ay mga living witnesses sa kabutihan ni Panginoong Jesucristo sa buhay natin. So, hindi pwedeng itago natin ang ating pananampalataya sa Kanya. At kung nagkakamali man tayo, pasensya na po, sorry ma'am, di ko po sinadya, patawarin mo ako. Ganun lang kasimple yun, mga ka-Team Jesus. So, dito ay pinapaalala sa atin ng banal na Espiritu ang mga taong tamad. Tingnan ninyo dito sa Amerika, kahit na 80 years old, may nurse nga kami na nagtatrabaho pa rin hanggang ngayon. Ang edad niya yata ngayon ay na siya, 80 years old. No, nagtatrabaho pa rin siya. Nagda-drive pa rin siya, dahan-dahan siyang nagda-drive kasi yun yung kanyang way of relaxation and socialization para sa ganoon ay hindi siya mahihina, ganyan, no? So on her own pace ay nagtatrabaho pa rin siya, kumikita pa rin siya kahit mayroon siyang pension na tinatanggap. So, ganun yun, mga ka-Team Jesus. Yung mga matatanda nga ay nagtatrabaho pa, paano yung mga bata pa, paano yung mga malalakas pa, at naghihintay lang, nagsugal-sugal lang. Hindi yun ang kalooban ng Diyos kung bakit tayo ay nagigising pa sa araw-araw. Ang kalooban ng Diyos kung bakit tayo ay gising pa ay upang magamit ang ating mga katawan. Maaring ang ating katawan, ang ating buhay ay magagamit bilang mga boses niya, bilang mga kamay, bilang mga paa. Maaring sa pamamagitan ng ating buhay ay makapagministeryo tayo sa mga matatanda na tayo ay makatulong sa kanila
makatulong tayo sa kanila, hindi na nila kayang maglaba ng kanilang mga damit. O, di, magboluntaryo ka, ako po ang maglaban yan. Sabihin nyo sa amin, tita, mayroon akong matandang nakita dito na, tita, kawawang-kawawa talaga, siya nag-iisa. O, ay voluntaryong, huwag mong sabihin sa iba, wag ka ring mag-picture-picture dyan, na nanglaba ka sa kanya, ay wala na yan, wala nang kwenta yan. No? Hindi na yan yung kapuri-puri sa harap ng Diyos. So, kailangan mo ng tubig at sabon sa mga gamit niya, ganito ganyan, no? Sabihin mo, i-message mo ako, picturean mo yung matanda. At ganito, tita, meron akong matandang nakita na walang ganito ang buhay niya, kailangan kong convicted ako ng Holy Spirit na tulungan siya, linisin ang kanyang bahay, labhan ang mga gamit niya, ganito, kailangan ko po ng pambili ng walis, pambili ng panglinis, sabon, mga ganyan, i-message nyo lang ako, at sige, Sharon, padalhan mo si ganito, Sharon, at pupunta siya sa isang bahay ng matanda, at gamitin niya ang kanyang katawan, ang kanyang buhay upang makatulong sa matandang ito na ang dumi-dumi na ng bahay niya na maglinis siya. Ganon ba mga ka-Team Jesus? So gamitin natin yung ating lakas, yung ating buhay upang maging kapakapakinabang tayo sa ating Panginoong Jesucristo at ibahagi natin ang salita ng Diyos. Pwede natin gawin yun. Sa bawat chapter na yan, kayo, magsama-sama kayo. Mayroon tayong tinatawag na bayanihan system na mayroong isang Sabado ay punta tayo sa isang lugar na kung saan magministeryo tayo, mag-evangelism tayo, tumulong tayo o kaya mag-feeding tayo sa area na ito na nangangailangan, maraming mga bata. Hindi man yun yung mga bata na mayroong mga magulang, hindi yun ang sinasabi doon. Mapapakain yan sila ng mga magulang nila eh. Yung mga batang nandoon sa lansangan, yung mga walang tirahan, yun yung dapat natulungan. Hindi yung nandoon lang sa kapitbahay nyo. Yung kapitbahay nyo, may mga trabaho naman yung mga magulang niyan. So, tapos yung mga orphans, yun ba na makapag-ministeryo kayo as a body of Christ? Dapat yun ang gawin natin. Hindi yung hanggang pahinga lang tayo, wala tayong ginagawang extraordinary. Basta kayo nagtrabaho ako, basta kayo nakinig ako sa salita ng Diyos. No, that is not enough. So, kailangan tayong maging masigasig. Masigasig tayo mga ka-Team Jesus. So, nire-reveal na sa atin ng banal na espiritu. At tumingin tayo sa ating paligid. Tumingin tayo sino ang mga nangangailangan sa ating paligid. Sapagkat yun na nga ang sabi sa salita ng Diyos. Kung sino, yung magpapakain ka ng mga mahihirap, magpapakain ka, nagpapainom ka ng mga taong nauuhaw, nagbibigay ka ng mga damit sa mga taong walang madamitan. Yun man yung sinasabi sa salita ng Diyos, di ba? Whatsoever you do to the least of your brothers, you do it to me. When I was hungry, you feed me. When I was thirsty, you give me drink. When I am naked, you give me cloth, you clothe me. Ganon man yun mga ka-Team Jesus. So, dapat ay maging maging mapagmasid tayo sa ating paligid. At kung sino ang nangangailangan ng ating tulong na hindi kailangan na bayaran ka. Nandito, yung katamaran na yan, mga ka-Team Jesus. Sabi dito, sa 9 ba to or sa 6, mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, inuutos namin sa inyo na layuan nyo ang sinumang kapatid na tamad at hindi sumusunod sa mga ipinangangaral namin sa inyo. Sapagkat alam naman ninyo na dapat nyo kaming tularan dahil hindi kami naging tamad noong nariyan pa kami. Kahit sila Pablo ay nagbabahagi sa salita ng Diyos, sila rin ay nagtatrabaho at hindi sila naging dependent doon sa mga mananampalataya. Tapos may mga mananampalataya na hanggang lang, okay, opo-opo lang,
naghihintay lang na makatanggap, hindi yun ang kalooban ng Diyos. So, dapat ay maging maging resourceful tayo mga ka-Team Jesus. Magmasid tayo sa ating paligid. Sino, Lord? Ituro mo sa akin, Holy Spirit, kung sino ang nangangailangan ng tulong. Maaring sabihin man natin, wala akong pera eh. Paano ko matulungan yan? Ang lakas ng iyong katawan. Maaring sa pamamagitan ng kalakasan ng iyong katawan, maaring sa pamamagitan ng lakas mo, ay doon ka gagamitin ng banal na espiritu upang makatulong ka dyan sa mga taong, sa mga kapitbahay mo, sa isang matanda, sa isang balo na talagang hirap na matulungan mo siya sa pamamagitan ng iyong lakas. Hindi pwedeng ang taong ito ang lalapit sa atin. Tayo dapat na mga anak ni Kristo, na mga mananampalataya ni Kristo, tayo dapat ang pumunta sa labas. Let us go out. At tingnan natin itong mga taong ito na nangangailangan ng tulong o ayaw ng Diyos ng mga tamad. Ang mga anak ng Diyos ay hindi tamad. Mayroong ginagawang paraan ang Panginoon upang tayo ay makapag-survive sa ating mga sitwasyon at hindi tayo maging dependent sa anumang mga ibinibigay ng gobyerno sa atin o kahit sino pa man. Huwag nating sayangin ang ating mga lakas, huwag nating sayangin ang pagkakataon na tayo ay magamit ng ating Panginoong Jesucristo upang sa ganoon ay makilala siya ng sanlibutan. Maaring sa pamamagitan mo ng iyong kalakasan, itong matandang ito ay tuwang-tuwa. Oh, anak, sino ka ba? Lola, ako po ay si ganito. Isa po akong Kristiyano. Ginagawa ko ito, hindi, dahil sasabihin ng mga matatanda, wala ako maibabayad sa iyo, anak, kasi hindi ko po kailangan ng pagbabayad niyo po. Andito ako dahil mahal ko si Panginoong Jesucristo at yun ang kanyang utos na alagaan yung mga matatanda. Kaya andito po ako upang ibigay ang serbisyo. Pero kasi yung ibang mga vlogger, nandiyan sa yan. Kahit ako dati ay sumusunod ako sa mga vlogger na, yung mga charity vloggers, sumusunod ako. No? Pero yung conviction ng Holy Spirit sa akin, as I ask the Lord, as I ask the Holy Spirit, kung susuportahan ko ba ang mga ito o hindi. Ang sabi ng Holy Spirit, kung tayo ay totoong naglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo at ang ating purpose ay siya ang mapurihan at hindi ang iba, hindi ang tao. Kung tayo ay tumutulong sa ating kapwa, kailangan nating gawin to ng tahimik at hindi publicized. So, ibig sabihin nun, yung pagtulong natin doon sa mga mahihirap, yung pagtulong natin doon sa ganyan, hindi mo yan pinapublicize at ginagawan mo pa ng pera. Dahil magkakaroon ka ng maraming views, meron kang mga subscribers, meron kang ganyan. Kasi ang sabi ng Holy Spirit, kung ito ay kalooban ko, kung ito ay kalooban ng banal na Espiritu, gagawa ako ng paraan. Magbibigay ako ng paraan. I will make a way. I will provide para sa kanyang ministry. Pero hindi kailangan na yung kalagayan ng isang matanda na yan, yung kalagayan ng isang batang yan, yung kalagayan ng isang nanay na yan, ay kailangan mong, yan ang sinasabi nating poverty pornography ang tawag diyan. Poverty pornography. Ganun na nga ang kalagayan nila sa buhay. Ganyan na nga ang kalagayan nila sa buhay. Dinagdagan mo pa na wala na sila ng privacy, na wala na sila ng respeto. Hindi mo nirespeto ang kanilang privacy, hindi mo nirespeto ang kanilang mga buhay na ganito sitwasyon nila.
para lang magkaroon ka ng maraming views at maaring kinunan mo pa sila na walang consent sa kanila na ito ang kanilang gawin, na ito ang kanilang ganito. So dito sa Team Jesus, tutulong tayo sa ating kapwa na hindi na natin kailangang i-post dyan sa Facebook. Pero kailangan natin ng ebidensya. Kailangan na mag-picture ka, mag-video ka, ibigay mo, isend mo dito sa amin. Kasi yun yung ebidensya na talagang totoo yun. Alam nyo mga ka-Team Jesus, kailangan nating maging responsable, kailangan nating mayroon tayong tinatawag na liability. No, yun yung, responsibility, yung tinatawag nating check and balance ba? Na ibig sabihin, ang bawat lumalabas na pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo bilang isang pagtulong sa ating kapwa, mayroon niyang mga ka-Team Jesus, mayroon niyang tinatawag na responsibility mo yan. Kaya si Sharon, halimbawa, Sharon, may conviction ng Holy Spirit siya, napadalahan si ganito nito siya. Pero siya, hingin mo yung ebidensya siya na sila ay bumili nito, sila ang resibo siya, ibigay sa akin, ipadala sa akin. Kasi, kailangan natin yun. Yun yung tinasabing check and balance sa mga pagpapalang ibinigay ng Diyos nang sa ganoon ay hindi tayo maloko ng demonyo, sapagkat ang bawat sintabo na ipinalalabas natin para sa inyo, para sa kahit na sino na as the Holy Spirit leads, yan ay sagrado. It's holy because these blessings are dedicated to the purpose of the Lord. So kung ang pera na lumabas dyan ay hindi nagamit ayon sa kalooban ng banal na espiritu, it will become a curse. Magiging sumpa yan doon sa taong kung saan niya ginamit yung na yan, yung blessing na yan. Kaya nakakatakot yan mga ka-Team Jesus. Na kayo dito, magsasabi kayo sa amin na, tita, ito ang kailangan namin, tita, kasi ganito, ganyan. Tapos pinagdasal namin, the Lord provided. Kailangan magpakatotoo ka. Dahil kung hindi mo nagamit yung pera na yun ayon sa hinihingi mo sa banal na espiritu, may liability ka niyan, may responsibilidad ka niyan. Mayroong consequence. Na? Bakit? Because this money, these love gifts, these blessings are offered to the Lord. At kapag ang mga pera na yan ay na-offer na natin sa Panginoon, kailangan magamit natin to ayon sa kanyang kalooban. Kaya mayroon tayong responsibilidad. Nasaan? Nabili na ba ninyo ang ganito? Ayon sa, nasaan ang mga resibo? Hinihingi natin ang inyong responsibilidad, ang inyong part. Asaan ang resibo? Ito po, tita, ang resibo kasi ganyan. So, kung nagpapadala kayo, Lord, andito po ang resibo ni ganito, andito po ganyan, Lord. Ikaw naman, di namin alam kung ang resibo na yan ay totoo o hindi, ginagawa-gawa nyo lang. We do not know, but the Lord knows. So, ito na po, Lord, ang resibo ni ganito, Lord, sa ganito, ganyan. Sinasabi ko yun sa Diyos. No? Kasi maaring may mga taong naluloko sa atin, pero it is beyond what we can do. Bakit? Hindi man tayo Diyos na nakakaalam kung tama ba itong sinasabi niya, totoo kaya itong mga pinapadala niya. Hindi naman natin alam yan. But the Lord knows. At siya na ang bahala sa mga taong ito na nanluloko. Bakit? We already did our part. Sumunod na kami sa conviction ng Holy Spirit na, okay, ipadala mo yan dahil pinagdadasal natin yan. At yun ang sabi ng Holy Spirit, ipadala mo yan. Yes, Holy Spirit.
No? Yung recipient, kung ano man ang ginawa niya na hindi tama, mananagot ka sa banal na espiritu. Mananagot ka kay Panginoong Jesucristo sapagkat ikaw ang nanloko. At yung bawat blessing na lumalabas dito sa Team Jesus ay nanggagaling yan sa Diyos. Sisingilin niya tayo niyan kung hindi tama ang paggagamit natin sa kanyang mga pagpapala. Ayaw ng Diyos na maging tamad tayo. Kaya kumilos tayo, gamitin natin ang ating mga buhay, mga ka-Team Jesus. So, ang essence ng salita ng Diyos diyan, ang sinasabi niya, layuan ninyo ang mga taong tamad. Huwag kayong makihalubilo sa mga taong tamad. Pagsasabihan lang natin ng may pag-ibig na paalalahanan natin. Huwag nating pagalitan, paalalahanan natin. Kapatid, ang sabi sa salita ng Diyos, ayaw ng Diyos ng isang tamad. No? Tayo ay nagising. Gising tayo, ginising tayo ng Diyos sa bawat araw. Ibig sabihin nun, salamat sa Diyos sa kalakasan ng aking pangangatawan. Salamat sa Diyos dahil wala akong sakit. To God be the glory. Itong aming administrator since 2020 na nandiyan ako sa Joy Home Healthcare, ilang beses na yung nagkakasakit, mga ka-Team Jesus. Pagdating ng COVID, ayan, ilang beses yung na-COVID. Kasi nga, syempre, matanda na at meron ang kanilang immune system, no? Ilang beses na yung na-COVID. Ilang beses na ako lang ang nasa opisina. Halimbawa, lalo na yung kasagsagan ng COVID 2020 yun, 2021, no? Kasagsagan ng COVID. Siya ay nagtatrabaho lang sa kanyang bahay kasi nga bawas siyang lumabas dahil nga, di ba, COVID kasagsagan. By the grace of God, ako at si Tito Brian, patuloy pa rin kami nagtatrabaho. Si Tito Brian doon sa field, ako sa opisina, patuloy pa rin. Ako nang nag-iisa sa opisinang nagjo-duty. Sa awa ng ating Panginoon. Ni minsan ay hindi ako nagkasakit. Hallelujah. Thank you, Father God. Bakit? Sa bawat araw na ako ay nagising, Lord Jesus, kami ni Tito Brian, bago kami umalis, andito po kami, Panginoong Jesus. Salamat po sa kalakasan ng aming pangangatawan. Salamat po at kami ay muling nagising. Salamat po at magagamit mo na ulit kami sa araw na ito. Binabalik namin sa inyo ang lahat ng papuri at parangal sa paggamit nyo sa aming kahapon, Panginoong Jesus. Ngayon, we empty ourselves again. Use us, fill us up with your presence. Nagamitin mo kami. Na maging malakas ang aming pangangatawan, na ingatan mo ang aming mga katawan, na hindi kami ma-infected sa kung ano-anong virus, sa coronavirus, sa mga COVID-19, whatsoever, in the name of Jesus. So to God be the glory, hindi tayo nagkakasakit, mga ka-Team Jesus. Hindi tayo na-affected ng ano man yan, kahit ubo, sipon, whatsoever. COVID-19, sa pangalan ni Jesucristo, we are covered by the blood of Jesus. At hanggang ngayon, ay hindi ako nagkakasakit. To God be the glory, salamat sa Diyos. Yun namang pagsubok na nararanasan ni Tito Brian, yan naman ay nang dahil dati pa ay mayroon na siyang history ng diabetes at hindi man niya naingatan ang kanyang katawan, naglaylo siya sa kanyang exercise, sa kanyang whatever nung ginawa niya sa buhay niya. Dahil hindi ko man nakikita buong araw kung saan siya, anong ginagawa niya, anong iniinom niya, ginagawa niya sa mga along the way, sa pagtatrabaho niya, no? But by the grace of God, hindi tayo na-affected. Tayo ang frontliners. Si Tito Brian ay isa sa mga frontliners na pumupunta sa mga pasyente niya, pasyente ng Diyos. But by the grace of God, hallelujah, nakaraos tayo. Bakit? Kasi yung ating lakas, yung ating katawan, yung ating buhay, ay dinidedicate natin sa Panginoon. I-dedicate lang ba natin sa Panginoon? Ipapagamit lang ba natin sa Panginoon ang ating katawan kung tayo ay may sakit na? At sasabihin natin, Panginoon,
Ingat, Panginoon, na pagalingin mo po ako sa aking sakit. Ayan na, nag-asma ka na dyan. Ayan na, naghihingalo ka na dahil sa dami ng mga sakit mo, dahil sa inabuso mo ang katawan mo. Saka ka pa magsasabi, Lord Jesus, patawarin mo po ako, linisin mo po ako, ipagalingin mo po ako, at gamitin mo ang akin buhay, ipagamit ko po ang buhay ko sa iyo. Saka mo pa gagawin yan kung nga naghihingalo ka na dahil sa pag-aabuso mo sa iyong katawan? Dahil sa bisyo ng iyong katawan? Dahil sa iyong katamaran? At yan ang naging bunga? No. Huli na yan, mga ka-Team Jesus, huli na yan. Anong ginawa mo nung ikaw ay malakas pa? Anong ginawa mo nung ikaw ay walang sakit? Anong ginawa mo sa katawan mo nung ikaw ay bata pa, nung ikaw ay may kalakasan pa ng iyong pangangatawan? Nagamit mo ba ang katawan mo nung ikay malakas pa upang mapurihan ang Diyos, upang ikaw ay maging templo ng banal na Espiritu, upang ikaw ay maging instrumento na makatulong ka sa mga magulang mo, mga kapatid mo, makatulong ka sa mga tao na nangangailangan ng iyong tulong, ng iyong lakas ng mga time na yon? Ha? So yun ba mga ka-Team Jesus ang sabi ng salita ng Diyos? Kumilos tayo habang tayo ay may buhay, habang tayo malakas pa. I-dedicate natin ang ating katawan. I'll do this for you, Lord Jesus. Pagaanin mo ang aking loob. Tulungan mo ako na makaya ko ang lahat ng ito. Give me your wisdom and your understanding. Holy Spirit, lead me with your conviction. Para tayo ay magamit ang ating katawan at pagbabalikan natin ang ating buhay. Kung paano, anong ginawa natin sa buhay natin, masasabi natin, thank you Lord Jesus. Nung mga panahon, kung tatanda na tayo, mahina na tayo, ganito na yung kahinaan natin bilang matanda. Siyempre, may mga sakit na yan, no? Rheuma, arthritis, at iba pa. Babalikan natin kung paano tayo ginamit ng Diyos nang tayo bata pa. Oh, hallelujah, salamat sa Diyos. Sa aking kabataan ay nagamit ako ng Panginoon upang makapagbahagi sa salita ng Diyos. Maraming nailigtas upang makatulong ako sa aking mga magulang, sa aking mga kapatid, sa aking mga anak, no? Makatapos sila ng pag-aaral. To God be the glory. Makatulong ako sa ministry. Thank you, Jesus. Glory to God. Malakas ang aking pangangatawan. Ginamit ako ng Diyos upang maging kamay niya. Sa pamamagitan ng pagtatrabaho ko ay nakapagbabahagi ako ng offering, ng love gift para sa mga taong ito. To God be the glory. Ganon dapat ang mangyayari sa mga buhay natin. Hindi yung pagbabalikan natin ang ating buhay kung tayo tatanda na nasayang yung buhay ko, nasayang yung kabataan ko. Bakit nasayang? Kasi puro ka lang lasing, puro ka lang basaguliro, puro ka lang tulog, puro ka lang sugal, puro ka lang ganito, puro ka lang ganyan. Anong maibibigay mo? Anong maibabaha? Anong mai-offer mo sa Panginoon sa ganyang buhay mo? Puro ka lang pasaway, puro ka lang sa iyong pamilya, puro dala lang ng sakit ng dibdib yung ginawa mo sa mga magulang mo. Ano nga nang may pagmamalaki mo? Kaya ikaw bilang anak ng Diyos, kung ikaw ay bata pa na kinatagpo ng ating Panginoong Jesucristo, gamitin mo ang iyong katawan. Gamitin mo ang buhay mo upang maging kapaki-pakinabang ka sa kaharian ng Diyos. Upang maging kapuri-puri ka sa paningin ng ating Panginoong Diyos Ama. Gamitin mo ang iyong kabataan, ang iyong lakas, nang sa ganoon maraming mga kagaya mong bata, kaedad mo, ang makakakilala kay Panginoong Jesucristo. Marami kang madala sa kaharian ng Diyos. Magpagamit ka sa katawan ni Kristo, sa body of Christ. Gamitin mo, mag-evangelism ka. Mag-join kayo sa evangelism. House to house, door to door. Gawin natin yan.
Magdi-deliver tayo ng mga pagkain, ng mga goods, ng mga bigas, 5 kilong bigas, ano pa, ulam, gulay, wag na yung mga noodles na yan, mga ganyan, kasi yung mga yan ay hindi mabuti sa katawan. Mabuti pa mga gulay, sariwang gulay, kalabasa, kamatis, ano pa, isda, ipadala mo diyan. Sa linggong ito, ang pamilyang i-bless natin. Kailangan tayong maging resourceful nga, mga ka-Team Jesus. Yun ba nga, palawakin natin ba ang ating paningin sa ating paligid. Palawakin natin. Ganun ang gawin natin, kasama yan sa ministry. Halimbawa, sa isang linggo ay mag-budget tayo ng 1,000 o 500 para ibili ng bigas at ibili ng ulam at ipadala natin diyon sa isang pamilya na yan. Isang linggo. Kung mayroon kayong nakita dyan na orphans, kung mayroon kayong nakita dyan na na widow, na matulungan natin, na mayroon kayong makita dyan na matanda, na pwedeng mag-operation cleaning tayo. Kayo dyan, anong kailangan ninyo? Para sa ganun ay makapunta kayo dyan. Okay, operation cleaning. Yung ba mga ka-Team Jesus ba? Yun ang sinasabi ng Panginoon dyan. Maging aktibo tayo sa kanyang gawain. Hindi lang tayo makuntinto na kinig tayo sa salita ng Diyos. We have to go out. Check on them. Tingnan natin ang ating mga kapitbahay, ang ating mga saan niya katirayan, as the Holy Spirit leads us na ito. Kasi nga, ang sabi niya, the harvest is full, but the workers are few. So, kailangan tayong maging workers. Huwag lang kami dito, naghihintay lang. Hanggang ngayon, ilang beses na bang pinaalala sa atin ng banal na Espiritu yan? Na palawakin natin, mag-scout tayo ng mga pwede nating matulungan ng mga orphans, ng mga widows, ng mga matatanda. Ilang beses na tayong sinabihan niya ng banal na Espiritu. Pero hanggang ngayon, walang update. Kontento lang tayo na nandito tayo gabi-gabi, nakikinig sa salita ng Diyos. Walang update. Andito lang kami, naghihintay. Lord, kailan yun? Sino kaya ang gagamitin mo, Lord? Jesus. Ang mga ka-Team Jesus members noon na bigyan mo sila, Panginoon, ng burden, Lord, na lumabas. Kasi kami rito, kami ang ginagamit ng Diyos bilang mga bibig, bilang mga kamay. Nagtatrabaho kami for the glory of God. Hindi naman kami kahit saan pumupunta. Linggo nga lang available namin o Saturday nga lang para makalabas kami, makakain. Pero Lunes hanggang Biyernes yan, opisina, trabaho, bahay, opisina, si Tito Bryant, bahay, mga pasyente, tapos sunduin ako, bahay na naman. Ganun lang kami. No? Kayo na nandiyan. Kayo ang expose sa lipunan, sa mga kapitbahay nyo, sa inyong barangay, kung sino nangangailangan, na hindi kailangan malaman ng iba. Hindi kailangan malaman ng iba. So, Sharon, nasaan na yung dapat, Sharon, ay nakapagawa na tayo ng Sharon, yung tinatawag yung anong tawag, tarpaulin ba yung Sharon? Na mayroong Team Jesus. Ayan. Sa baba ang Team Jesus, ang unang ilagay natin, Sharon, ay ang 1:3:16. Ang John 3:16, Sharon ba? Sa na lang, Sharon, sa Tagalog. So, itong bawat chapter ay maglagay kayo ng tarpaulin. Gumawa kayo ng tarpaulin. Alamin nyo kung magkano. At yun, Team Jesus, lagyan natin ng John 3:16 sa Tagalog para maintindihan ng lahat. So, kung mag-Bible study kayo, yun dapat ang lalabas. Ang John 3:16. Yan ang lalabas. No, yun ang lalabas ba? Sa ating background, ang John 3:16.
Tapos, sa baba, ilagay nyo na lang, Team Jesus, Mindanao, Butuan chapter, Team Jesus, Mindanao, Hasaan, Bukidnon chapter, Team Jesus, Visayas, Bohol chapter, Team Jesus, Visayas, Leyte chapter, Team Jesus, Luzon chapter. Ganun ba mga ka-Team Jesus? No? Para sa ganoon, magamit tayo ng ating Panginoon Hesus. Bawat chapter, Sharon, alamin mo kung magkano para masaama ko sa budget, maipadala dyan sa'yo. Kasi this week ay magpapadala tayo ng pagpapala ng Diyos, no, para sa mga attendance, complete attendance, at saka sa at saka sa love gift natin. Oh. See? Naintindihan ba ninyo ang mensahe ng banal na Espiritu? Kasi ilang beses na tayong sinasabihan at nakikita ko nung magsabi ang banal na Espiritu sa atin yan na magmasid tayo sa ating paligid, sa ating mga kapitbahay, sa ating kabarangay o kasityo, saan man. At kung sino ang mga orphans, sino ang mga widows, sino ang mga matatanda na nangangailangan ng tulong, walang kasama, yun, mag-operation linis tayo, mag-operation feeding tayo, ganyan ba? No? Ilang beses na yan pinapaalala sa atin ng banal na Espiritu. At nababasa ko, sinasabi ninyo, Amen, 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 yes po, yes po, yes po, tita, Amen po. Pero hanggang doon lang tayo sa yes po, tita, Amen po. Wala man, hindi man na-materialize. Kami dito, naghihintay lang na may gagamitin ang banal na Espiritu. Banal na Espiritu, wala mang gumagalaw, wala mang nag-a-update sa amin tungkol dyan. Anong gagawin namin? Ang sabi ng Holy Spirit, don't worry, be happy. Ako nang bahala dyan. O, kaya lumabas na naman ngayon. Ha? Lumabas na naman ngayon, mga ka-Team Jesus. Kailangan tayong magtrabaho sa kaharian ng Diyos as body of Christ. Kasi ang ating totoong relihiyon ay yung nasa Isaiah. No? To take care of the poor, to take the poor of the poorest, to take care of the old, the old people, to take care of the orphans, to take care of the widows. Yan ang ating relihiyon. Wala man, ano magagawa natin? Wala mang nag-update, wala man silang nakita. Tayo ba ay naging bulag o tayo ay nagbulag-bulagan sapagkat ang tinitingnan pa rin natin, ang ating paningin ay nasa sarili pa rin natin at hindi natin nakikita ang pangangailangan ng iba. So, yun ang mangyayari kapag self-centered tayo, wala tayong ibang nakikita, kundi ang ating sarili, ang ating pangangailangan. Ako, kailangan ko kasi ito, kailangan ko nito, kailangan ko nito, kailangan ko nito, kailangan ko nito. Ganun lang. Kaya, kahit sabihan pa tayo ng Holy Spirit na ganito, magmasid tayo, hindi natin napapansin. Rebuke Israel tayo ngayon. Bakit hindi natin sila napapansin? Hindi natin sila napapansin. Sapagkat ang ating paningin ay very much occupied sa ating sitwasyon sa buhay. Sa ating sitwasyon sa buhay, naka-magnified lens ang ating mga problema sa buhay, ang ating personal na pangangailangan, ang pangailangan sa ating pamilya, ang ating ganito, ang ating ganyan, magnified. Ngayon, kung ito ay magnified, paano pa tayo makakakita sa pangangailangan ng iba? Gayong natabunan na ang ating mga mata sa ating sariling pangangailangan. That's not what Jesus Christ did. Hindi yun yung ginawa ni Panginoong Jesucristo.
Hindi yun ang ginawa ng Panginoong Diyos Ama. No? Kaya wala tayong nakikita. Ilang buwan na tayong pinagsasabihan ng banal na Espiritu. Hanggang ngayon, wala pa rin nakikita. Wala. Bakit? Dito ka nakatingin palagi sa pangangailangan mo eh. Kaya hindi mo na nakikita ang pangangailangan ng iba na I can be of help to these people. I can be of help to this person and I will going to do this for the glory of God. Yan ang nangyayari sa atin eh. Anong klaseng mga Kristiyano tayo na ang ating pinaglalaanan lamang ng oras ay para sa sarili natin. Makinig tayo sa salita ng Diyos. Puro pakinig sa salita ng Diyos. Puro posting ng thank you Lord. Puro posting ng ganito. Ang posting natin palagi, sarili natin, sarili natin, sarili natin. Puro sarili natin, puro sarili natin. Ang pagmamahal ni Panginoong Jesucristo ay selfless. Selfless. Selfless ang pagmamahal ni Panginoong Jesucristo. Hindi sa sarili natin. Kasi if we deny ourselves for the sake of the Lord Jesus Christ, siya ang magbibigay ng ating pangangailangan. Kagaya namin, halimbawa, we deny ourselves. Pag sinabi ng Holy Spirit, ipadala mo ito, Abita, sa ganito, ganyan. Hindi namin iniisip ang aming pangangailangan. Lord, may babayaran pa kaming ganito, Lord. Lord, may ano pa kami, may ganito, ganyan. Hindi namin yan iniisip. We deny ourselves, to God be the glory. Sapagkat yun ang gusto ng banal na Espiritu, na maggamit kami para sa kanyang kapurihan. Nang sa ganoon, itong mga taong ito na nangangailangan ng tulong, itong mga taong ito na ganito, ganyan, sila ay magpapasalamat sa Diyos. Praise the Lord. Salamat, Lord, sa iyong mga pagpapala. Unexpected blessing, Panginoon. Thank you, Lord Jesus. O see? Ang Diyos ang napurihan. Ang Diyos ang napapasalamatan. At kapag ang Diyos ang napapasalamatan ng dahil sa buhay mo, oh hallelujah, hindi mo masusukat kung anong gagawin ng Diyos sa buhay mo. Dahil sa iyo ay nakapagpapasalamat ang isang tao sa Diyos sa pamamagitan mo. Hindi mo alam kung ano ang mga inihahanda ng ating Panginoong Jesucristo para sa iyo dahil sa pagsunod mo sa kanyang kalooban na magamit ka para sa kanyang kaharian. Hindi mo alam. Tangi siya lang. Pero yung iyong kagalakan na nagamit ka ng Diyos, yung kalakasan ng pangangatawan mo, na nagagamit ka ng Diyos, hindi yan nababayaran, mga kapatid. Hindi yan ang nababayaran ng kahit na ano. To God be the glory. So tayo na, habang kinikimkim natin ang mga pagpapala sa mga kamay natin, habang ang ating katawan ay nire-reserve natin para sa sarili natin, the more na nawawalan tayo, the more na nanghihina tayo, the more na nagkakasakit tayo, yan ang kapalit ng pagiging makasarili natin. Pero the more na tayo inilalabas natin ang ating sarili, the more na we offer our strength, our life, ourselves to others for the glory of God, the more that we offer our resources, the blessings the Lord has given us. That's why we said, we are blessed to be a blessing to others. The more na ginagawa natin yan para sa kanyang kapurihan, the more na tayo ay nagagalak, the more na tayo ay lumalakas, the more na tayo ay hindi nagkakasakit, the more na tayo ay pinagpapala ng Diyos, sapagkat yan ang paraan upang tayo ay pagpapalain ng ating Panginoong Jesucristo kung tayo ay naging selfless.
less sa halip na naging selfish tayo. Tayo. Naway tinuturuan kayo ng banal na espiritu. No? Huwag nating sayangin ang pagkakataon na maging kagamit-gamit sa kanyang kaharian. Na magamit tayo para sa Panginoon. Sabi mo, paano ba ako magamit ng Panginoon? Tumingin ka sa paligid mo. Maging sa mga magulang mo. Paano ka magamit ng Panginoon? Yung nanay mo, pagod na pagod. Tinitingnan mo lang yan. Hindi ka man lang makatulong sa pagtatrabaho sa bahay, paghuhugas ng pinggan, paglalaba, at nagtatanong ka sa sarili mo kung paano ka makatulong, paano ka magamit ng Diyos. Kahit sa mismong loob ng pamamahay natin, pwede tayong magamit ng Diyos upang sa pamamagitan natin, yung nanay mo, halimbawa, na pagod na talaga, na sa paglalaba, is inuubo-ubo na nga yan, ikaw ang lakas-lakas ng katawan mo, hindi ka man lang makatulong, nakahiga ka lang doon, nakaupo ka lang doon, scan ka lang ng Facebook mo, ilang oras na yan, naka-scan. You are just wasting your time sa 24 hours na yan. Kaya, Panginoong Jesus, kami po ay nagpapakumbaba sa trono ng iyong kaawaan. Nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran. Patawarin mo kami kung kami po ay naging tamad sa iyong kaharian. Kung kami po ay naging kontento na lamang, naging complacent, naging kontento na lamang na ito kami, pinagpapala mo, nakaupo, nakikinig sa iyong salita, naging kontento. At ang tinitingnan namin ay yung mga sarili lamang namin, yung aming pangangailangan. Amen. Hindi namin nakikita sa aming paligid. These people are hurting. Na they need your help. They need your love. Na sa pamamagitan ng aming mga buhay, Panginoong Jesus, ay makilala ka nila. Pinapaalala mo sa aming Panginoon, sabi mo na yung sa kanta, break my heart, the one breaks yours. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love the way you love me. Panginoon, patawarin mo po kami. Kung ang aming tinitingnan ay yung aming mga pangangailangan lamang, yung aming mga sitwasyon. At hindi namin nakikita ang aming paligid, ang ibang mga taong nangangailangan ng tulong, ang ibang mga taong nangangailangan ng mga resources na mayroon kami, nangangailangan ng tulong sa pamamagitan ng aming mga buhay, sa expertise namin, sa aming lakas, sa anumang aming napag-aralan, natutunan. Kalimutan namin, Panginoon, dahil nakasinto lamang ang aming mga isipan sa aming mga pangangailangan. Patawarin mo kami, Panginoon Jesus. Turuan mo kami, Lord, na maging kagaya mo, Panginoong Jesus. Na nakikita mo ang paligid, na ikaw mismo ang lumalapit doon sa mga taong may sakit, doon sa mga taong nangangailangan. Ikaw mismo ang nagtatanong sa kanila kung ano ang kanilang kailangan, Lord. Turuan mo kami, Panginoong Jesus. Na makita namin ang aming paligid, na makita namin ang mga taong nangangailangan ng aming tulong, Father God. Open our hearts, Lord, our eyes, Father God. Lead us with your Holy Spirit, Panginoon. Lalo na po itong ating, yung mga kaanak na nandyan sa Pilipinas. Panginoong Diyos, sila po ang mga nandoon at makakakita. Buksan mo kanilang mga isipan, Lord, upang kami po ay maging kagamit-gamit sa iyong kaharian at sa pamamagitan ng iyong mga resources, sa pamamagitan ng aming mga buhay, ay makatulong kami sa aming kapwa. Kung hallelujah. At makilala nila na ikaw ay Diyos na buhay, na ikaw ay Diyos na makapangyarihan, na ikaw ay Diyos na hindi bulag, na nakikita mo ang kanilang mga daing, ang kanilang mga kahilingan. O hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon,
sa inyong rebuke. Salamat po sa pagkakataon na magamit mo ang aming mga buhay. Hallelujah. Binabalik namin sa inyo ang lahat ng papuri at parangal sapagkat ikaw ang Diyos na totoo at walang iba. Maraming salamat po, Holy Spirit, at ikaw po ay nangusap na naman. Turuan mo ang bawat isa. Itago mo po ang inyong mga salita sa aming mga isipan, sa aming mga puso. At gawin mo kaming karapat-dapat. O Hallelujah. Maraming salamat po sa katagumpayan ng iyong Bible study. To you be all the glory and honor, Father God, in the name of Jesus and the Holy Spirit. Amen! Hallelujah! Ayan. So, Team Jesus, chapter Servant Leaders, please mag-follow up kayo. Kayo ang aatasan namin na i-follow up sa ating mga kasamahan dyan sa inyong mga lugar. Kung sino-sino yung, let us activate mga ka-Team Jesus, yung ating faith ba? No? Maglakad tayo, umalis tayo, magmasid tayo sa ating kapwa. Para sa ngayon ay magamit tayo habang may pagkakataon pa. At matulungan natin itong mga nangangailangan ng tulong, lalo na yung mga mag-scout ba kayo ba ng mga orphans, ng mga widows, diyan sa inyong lugar, sa inyong barangay, no, sa inyong syudad, ng mga matatanda na walang nakatulong, walang gobernong nakatingin sa kanila, nakatulong sa kanila. Nang sa ganoon ay magamit tayo ng Diyos para sa kanyang kapurihan. Okay? Hanggang sa muli, Jesus loves us. Bye-bye.